So kapag ikaw ay uutang ng sasakyan, ng motor, ng tricycle, o ng bahay, at kapag ito hindi mo nabayaran, pwede nila itong hatakin kasi kasama yun doon sa kontrata na iyong pipirmahan. Nandun yung inyong napagkakasunduan. Tayo pa ay bumasa sa aklat ng Roma, chapter 8, verse 16 hanggang 17. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu. So may dalawang Espiritong tinutukoy ang Espiritu Santo at mismong ang ating ding Espiritu ang nagpapatotoo. Ano ang kanilang ipinapatotoo? Ano ang kanilang pinagkakasunduan? Na tayo ay mga anak ng Diyos. At hindi lang anak ng Diyos tagapagmana. Ang isang tagapagmana ay mayroon pong pinipirmahang kontrata na ipinapasa sa kanya ang pagmamayari ng sinumang nagmana sa kanya. Pwedeng magulang, pwedeng kaibigan, pwedeng boss, or sinuman na nagustuhan siyang maging tagapagmana. At sa atin pong pagbasa ay nagpapatotoo, sumasaksi, ang Espiritu Santo mismo at ang ating Espiritu nagpapatunay na tayo'y mga anak ng Diyos. At dahil tayo mga anak ng Diyos, sinasabi na tayo ay tagapagmana ng kaharian ng Diyos, sapagkat niloob ng Diyos na tayong mga anak niya na kumilala sa pamamagitan ng Panginoong Yesus ay maging tagapagmana din. Kaya nga, ang atin pong pinag-uusapan ngayon ay yung salitang kontrata. Ayan, higit pa sa kontrata. Kaya nga meron pa tayong higit pa sa isang kontrata. Siguro, bihasa na tayo sa mga kontrata, kadalasan kasi ito ay pinipirmahan ng magkabilang panig. Kadalasan ito ay pinapipirmahan sa atin maging sa anumang uri ng pagkakasundo. Ano yung mga pinagkakasunduan? Halimbawa, sa negosyo, di ba? May mga taong nag-join, nagsasama, nagkakaisa para sa isang negosyo at sila ay nagkakapirmahan. Ang tawag doon ay kontrata. Hindi lang sa negosyo, kundi pag-utang din sa bangko. Di ba? Minsan ganun din Kapag tayo ay uutang, pipirma tayo ng isang kontrata. At hindi lang basta kontrata. 'Di ba? Meron pang pangako doon 'Di ba? Mangangako tayo doon. At hindi lang 'yon. Meron pang sumasaksi. Kailangan mayroong sumaksi doon sa kontrata na atin pong pinipirmahan. Saan pa? Hindi lang sa pag-utang sa bangko, kundi ang pagbili ng bagong kotse. 'Di ba? Pagbibili ka sa kasa, meron kang pipirmahan na ikaw ay bumili doon. Anytime na magkaroon ng problema, kasama yun sa kasunduan na sila yung mag-aasikaso. Di ba? Maraming pirmahan Kontrata, maliban sa pagbili ng bagong kotse, ay ang pagrerenta din ng apartment. Di ba? Kung ikaw ay mangungupahan, meron din pirmahan. So, napakahalaga ng pirmahan di ba? So, hindi lang yon kapag din ikaw ay bibili ng mga mamahaling mga appliances. Sa iyong bibilhan, pipirma ka din, di ba? May warranty yan, may guarantee pa yan, di ba? Meron kang customer's right, di ba? So, napakahalaga ng mga pinipirmahang kontrata. Maaring ito ay formal at di din formal na mga kontrata, pero tinitiyak dito kung anong pagkakasunduan sakaling hindi rin makabayad o makatupad ang isa sa mga kondisyong nakasaad, di ba? So kapag ikaw ay uutang ng sasakyan, ng motor, ng tricycle o ng bahay, at kapag ito hindi mo nabayaran, pwede nila itong hatakin kasi kasama yun doon sa kontrata na iyong pipirmahan. Nandun yung inyong napagkakasunduan. At hindi mo pwedeng mabaliwalain yun sapagkat kasama yun doon sa kasulatan, di ba? So, sa paglalagak din natin ng tiwala sa ating Panginoong Hesukristo para maligtas, higit pa ito kaysa pagpirma ng kontrata. Ganon din pala kapag ikaw ay sumunod at naglingkod at nagtiwala ng buhay sa ating Panginoon. Higit pa sa pagpirma ng kontrata. Sapagkat ikaw ay nakikipagkaisa, nakikipagkasundo sa ating Panginoong Hesus. At hindi ka lang nakikipag-isa at nakikipagkasundo sa ating Panginoong Hesus, handa mo rin to pa rin. Handa mo rin ganapin, handa mo rin sundin kung ano man yung nakasaad sa pagiging tagasunod at alagad ng ating Panginoon. Natatandaan nyo ba yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad? Ang ibig ni namang sumunod sa akin, pasanin ang krus. Diba? Kontrata yun Yun yung napagkakasunduan. Yun yung napagkakasunduan Diba? May mga ibig sumunod sa ating Panginoon, kaya lang may nagsabing, meron po akong kabibiling bukid kailangang bungkalin ko muna. Meron po akong nabiling baka, kailangang i-road test ko muna yung baka. Diba? Lord, susunod ako, kaya lang, kakakasal ko lang pwede bang mag-honeymoon muna kami? Ano ang sabi ng Panginoon? Ang ibon may pugad, ang asong gubat may lungga, ang anak ng tao wala man lamang matirhan, wala man lang masilungan. So mayroong pong gusto makipag-isa,
Merong gustong sumunod, merong gustong maglingkod, kaya lang ang daming palusot. Ano pa ang sabi doon? Lord, gustong sumunod, kaya lang may patay kami, may ipapalibing muna kami. Anong sagot ng ating Panginoon? Hayaan nyo yung patay ang maglibing sa kanyang kapwa patay. Hindi parehong patay yung tinutukoy doon, kasi ang isang patay na ay hindi makakapaglibing ng kanyang kapwa patay. Dalawang uri ng patay po doon, patay na pisikal at patay espiritual. Ang maglilibing doon sa patay na pisikal ay di yung patay na espiritual. So may mga ganoon eh. Meron namang binatang mayaman na gustong sumunod sa Panginoon para magkamit ng buhay na walang hanggan, para siya mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Pagbili mo ang iyong mga ari-arian, pamigay sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Kontrata yun eh, kasunduan yun eh. Yun yung nakasulat doon eh, na kailangan magawa niya para magkaisa sila ng ating Panginoon. Kaya lang, sa sobrang yaman ng tao, kasi umalis na malungkot. Hindi siya nakapaglingkod. Kaya nga, sabi ng mga alagad, Panginoon kami, iniwan namin ang lahat, sumunod kami sa iyo. O yun yung pumipirma ng kontrata. Sumasang-ayon dun sa kasunduan. Kaya tama ang sabi ng Panginoon. Ang ibig ni naman na sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa akin. Kapag tayo ay nakasang-ayon doon, kapag nagawa natin yon, nasunod natin yung gustong sabihin ng Panginoon, yun yung sign ng pagpirma mo na higit pa sa kontrata. Kaya ngayon yung title natin, higit pa sa kontrata. Pag naglagak tayo ng tiwala kay Kristo para maligtas, higit pa ito kaysa pagpirma sa kontrata. So kapag ikaw ay sumang-ayon, naglagak ng iyong buhay sa paglilingkod para sa Panginoon, ano ang sabi? Higit pa ito sa kontrata. Pumapasok tayo rito sa isang pangwalang hanggang relasyon sa Diyos, kung saan aariing mga anak tayo sa pamamagitan ng muling kapanganakan at pag-ampo. Nagiging adopted child tayo ng ating Panginoon. Saan? Sa Kanya pong kaharian. Kaya nga kapag sumang-ayon ka, sumunod ka, naglaga ka ng sarili mo sa Diyos, ikaw ay aariing anak at ikaw ay magiging inampun para sa kanyang kaharian. Pumapasok tayo rito ng isang pangwalang hanggang relasyon sa Diyos, kung saan aariing mga anak tayo sa pamamagitan ng muling kapanganakan at pag-aampon. Ito yung pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Hesus. Dahil sa napakalapit na relasyon sa pamilya, tayo ay permanenteng tagapagmana ng isang walang hanggang manang nakalaan sa langit para sa atin. Doon po yung sinasabi sa unang Pedro, Kabanata 1-4. So tayo nakaroon ng relasyon sa Diyos, siya yung ating Ama, tayo yung kanyang anak, tayo yung kanyang mga inampon. May pagkakataon na tayo'y maging tagapagmana ng kanyang kaharian doon sa langit, sa buhay na walang hanggan. Pero sabi nito, masisira ang kontrata pag ang isa ay di sumunod sa kondisyon sa parte niya. Yon. So ano yung kondisyon doon sa kasulatan na kailangang sundin ng dalawang panig? Mahalaga yon. Ganon din tayo. Sa pagsunod natin sa ating Panginoon, meron ding mga kondisyon. Ano ang sabi niya? Ang ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ang krus. Yun yung mga kondisyon. At sumunod sa akin. Limutin ang sarili, pasanin ang krus, at sumunod sa kanya. Yun yung kondisyon. Para hindi masira yung kontrata, kailangan ang dalawang panig tumutugo, nagre-response, sumusunod yung kondisyon doon sa kasulatang kontrata. Yan. So, may mga kondisyon na dapat nating sundin. So, nasisira ang kontrata pag ang isa ay di sumunod sa kondisyon sa parte niya. Mapalad tayo, ang walang hanggang lugar sa langit ay batay lamang sa isang legal na kasunduan. So, yung langit na yan, sigurado na tayo dyan kung patuloy tayong sumusunod sa mga kondisyong inilalatag sa atin. Tayo ay may seguridad dahil kapamilya niya tayo. Kung ang isang bata ay hindi dumating upang makisalo sa hapunan ng pamilya, hindi nawawala ang obligasyon ng magulang sa kanya. Hahanapin nila ito, ang kabiguan ng isang miyembro ay hindi sumisira sa relasyong pampamilya. Yan. Ano sabi ron? Ang kabiguan ng isang miyembro ay hindi sumisira sa relasyong pampamilya. Bakit? Kasi anak anak magulang eh. O nga naman, kung hindi siya dumating doon sa oras ng pagkain, hahanapin, di ba? Titirhan. Pero hindi nangangahulugan na hindi siya nakasipot doon sa salo-salong pagkain, ay nasira na yung relasyong pamilya, di ba? Napakalaki dapat ating pasasalamat na ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan ay nasasalig sa relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Tinampunin niyo yung ugnayang pamilya, yung relasyong pamilya, di ba? Kagaya sa ating binasa. Kapag ba ang isang anak ay hindi nakarating doon sa oras ng salo-salong kainan, nasisira na ba yung relasyon niya sa kanyang pamilya? Hindi naman. Hindi naman nasisira yon kasi nandun pa rin yung relasyon pamilya. Ganon din sa Diyos. Maaaring tayo minsan nakagagawa, nakalalagpas, hindi natin nagagawa, nasusunod yung mga bagay na gustong ipagawa ng ating Panginoon, pero hindi nawawala yung ating relasyon ugnayan sa ating Panginoon. Sabi dito, napakalaki dapat ang ating pasasalamat
na ang pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan ay nasasalig sa relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kaya hindi dapat mawala yun eh. Hindi dapat masira yun eh. Yun yung kontrata na ibinigay na sa atin. Nandun na sa atin yung pagkakataon na magmana ng buhay na walang hanggan. So, hindi na mawawala yung ating relasyon sa Kanya kasi nga nasunod na natin at naipagkatiwala na natin yung ating buhay sa Panginoon. Yun yung assurance, yun yung katiyakan. Kaya nga tama yung sabi ng Romans chapter 8, 16, 17. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana rin. O, diba? So, sino na nagpapatotoo na tayo mga anak ng Diyos? Ang Espiritu Santo, ang ikatlong persona sa iisang Diyos, at ang ating Espiritu na nananahan sa atin, nagkakasundo sila at nagpapahayag, nagpapatotoo na tayo ngayong mga anak ng Diyos sapagkat ang ating buhay, inilagak natin sa ating Diyos. Sumusunod tayo sa mga kondisyon, sumusunod tayo sa mga alituntunin, sumusunod tayo kung ano yung nakasaad doon sa kontrata ng ating buhay paglilingkod. Kaya sinasabi, ina-assure na tayo po ay mga tagapagmana sa buhay na walang hanggan. Tagapagmana ng kalangitan, tagapagmana ng Diyos, bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. Yan po ay ina-assure sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga, magkakapatid tayo sa pamilya ng Diyos, tayo ay anak ng hari. Ikaw, ako, tayo lahat na nanonood ngayon. Tayong lahat na nanonood, kayo lahat na nanonood, ako na narito sa kabilang screen, lahat ng mga sumasampalataya, tayo po'y iisa na magkakapatid na anak ng Diyos, na tayo anak ng hari, walang iba kundi ang ating Diyos Ama. Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo, sa atin, kapit niya'y mananatili. Kaya hindi tayo bibitawan ng ating Panginoon. So si Jesus, sa pamamagitan ng ating pagtitiwala at pakikipag-isa kay Jesus, hindi tayo bibitawan ng Panginoon sapagkat sabi ng Biblia, ang lahat ng inilagay ng Ama sa kanyang kamay ay hindi maaagaw ni numan. Kaya sure na po tayo eh. Meron na tayong katiyakan na hindi tayo maaagaw sa kamay ng ating Panginoon na ipinagkatiwala ng kanyang Ama sa kanya. Ay tagapagmana ng Diyos, hindi lang dahil sa isang kontrata, kundi sa karapatan ng isang anak sa pamilya. So napakahalaga na tayo maging anak ng Diyos. Kasi yung karapatan na yon nasa atin na bilang tagapagmana. Bilang pagtatapos, tayo tagapagmana ng Diyos hindi lang dahil sa isang kontrata, kundi sa karapatan ng isang anak sa pamilya. Kagaya nga nung ating nabanggit kanina. Kung hindi ba nakasabay sa pagkaing salo-salo ang anak, siya ba ay nawawala na ng ugnayan sa kanyang pamilya? Hindi, andun pa rin yung kanyang karapatan. Hahanapin siya, kung hindi man siya makita, titirhan ng pagkain. Kasi yun yung pribilehiyo, yun yung kanyang karapatan. Tayo man ganun din. Dahil sa pagiging anak natin ng ating Diyos, yung karapatan na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, hindi aalisin at hindi mawawala sa atin. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Diyos sa umagang ito at maghapon nawa tayo samahan ng patnubay, pag-iingat ng ating Panginoon, kagalingan sa lahat ng ating karamdaman, pagpapalang financial material ang dumating sa atin sa araw na ito. Magandang umaga and I love you with the love of the Lord. Thank you, God, for